prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Bago po tayo magpatuloy, let's all bow our heads and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord God, for this beautiful Sunday. Lord God, thank you, Lord God, for your beautiful COG family who are here in your house. At Lord God, salamat, Lord God, dahil magkakasama kami, Lord God, to give praise and worship to your most holy name, Panginoon. And Lord God, your people came here for you. They came here for your power. They came here for your word. They came here for your presence. At alam po namin, Lord God, in this very service, hindi mo kami bibiguin, Lord God. You are here in our midst today. And Lord God, we humbly ask for your anointing, your wisdom, and your favor. At ngayon pa lang, Lord God, we already claim the victory in the name of Jesus Christ. Everybody shout, Amen. And Amen. Ikaw pala kung amin na natin. At para mas maalala po natin yung story po ni Jonah, ito po yung kanyang map. Kung naalala po natin, si Jonah po ay tinawag ni Lord, pumunta po ng Nineveh. However, na pong ginawa po ni Jonah, siya po ay pumunta to the moon or to the Tarshish, kaya po siya po ay sumakay ng ship. However, sa gitna po noong kanyang pag-sail, siya po ay binagyo. Kaya po na po nangyari po sa kanya doon, siya po ay swinalo po ng big fish. At kung ilalagay po natin yung sarili natin sa lugar po ni Jonah, siguro maisip natin, bakit ko kailangan dumaan sa mga pagsubok ng buhay? Siguro ikaw po ay may sariling set ng challenges, testing, persecution, katulad po ni Jonah. At siguro yan din po yung ating naiisip, bakit ko ba kailangan dumaan sa mga pinagdadaanan ko ngayon? Pwede ba smooth sailing ride na lang? Smooth sail na lang yung road trip. Bakit ko ba din pinagdadaanan? Yung mga struggles po yun. And praise God, dahil po tayo po ay sasagutin ng Panginoon, right? This very service. Bakit po meron po tayong tinatawag na road to discipline? Pakisabi nga po yan, road to discipline. Road to discipline. At ano po yung road to discipline? Sana po tayo po lahat, we will get it right the first time. Sana sa unang sinabi po sa atin, sa unang iniutos po sa atin, sana sa unang pagpagawa po sa atin, we will get it right the first time. Kaya lang po ano po nangyari, madalas hindi po natin nagagawa po yun. Kaya po kinakailangan po ng overload na sermon. Sino po dito lagi po nasa sermonan? Mataas nga po na kamay. So wala po kanina po marami po nasa sermon. Ito na lang po. Sino po dito laging nananermon? Ayan po, yan po mas marami po nananermon sa service po na to. O mga magulang po nasa service po ito. So madalas po kapag hindi po makuha sa isang salita, pinasabihan na rin, paulit-ulit, hanggang sa ngayon, hindi pa rin po nagagawa. Kaya overload po sermon. Kaya pag hanggang dyan po ay hindi pa rin po natin nagagawa, meron po a price to pay. Minsan po sa mga youth, para matuto, tinatanggalan po ng allowance. Minsan po sa mga working na or sa may negosyo, kapag hindi po tayo sumunod sa policy, hindi po tayo sumunod sa guideline, nakaka-experience po tayo ng penalty. At ayaw po natin ng penalty, ayaw po natin mag-abono, dahil tayo rin po yung may mga financial needs. At kung hindi pa rin po tayo makuha po dyan, umaabot po tayo sa downfall needed. Minsan kailangan po natin lumaga pa, kailangan po natin bumagsak, para lang po matutunan po talaga natin ang lesson. So ito po yung road to discipline. At ano makikita po natin dyan, you know what? There is discipline in God's great love. Amen po ba yun? Amen. Di ba kahit po tayo po ay nasa great love na ng Panginoon, hindi naman po pinangako po ni Lord that it will be a smooth sailing ride for you. Kahit tayo po ay nasa great love na ng Panginoon, meron ka pa rin challenges, meron ka pa rin testing, meron ka pa rin pwedeng pagdaanan, even in God's great love. Dahil sa disiplina ng Panginoon, doon po natin mas ma-experience ang kanyang pagmamahal. And mas makaka-relate po dito yung mga magulang na. Pataas nga po ng kamay ng mga magulang na nandito, katulad ko po. Yan po, marami nga po mga magulang na nandito po ngayon. And mas makaka-relate tayo kapag tayo na po ay may anak. Kaya gusto ko po muna i-share yung video nung first time ko pong paluin yung aking panganay na anak na si Bella. Panoorin muna natin to. Okay. What did you say? Say sorry. Okay. What did you say? Say sorry. Ayan po si Bella. Napaka-cute. Napakaganda po ng mga anak mo dati. Napakagwapo. At tayo bilang po mga magulang, sa mga magulang na nandito po kayo, naintindihan niyo po, parang ayaw natin silang paluin. Ayaw po natin silang pagalitan, kung pwede lang po gano'n, para mas mapa-experience natin yung pagmamahal natin para sa kanila. Kaya lang hindi po pala yun yung magiging resulta niyan. Dahil po sabi po sa Proverbs, chapter 13, verse 24, it says here, whoever spares the rod, hates their children.
So kung akala po natin pag hindi natin didisiplina yung anak natin, hindi natin pinalo, hindi natin sinalaman, hindi po natin pinagalitan, akala po natin love yung sinishare po natin, pero hate po pala yun. Ito po ang, we're so much blessed. Bakit po? Kasi kung sa pagiging maayos po na magulang, wala pong school para magturo po sa atin yan. Pero we are very much blessed dahil yung salita ng Panginoon pwede tayong gabayan sa ating buhay. Yun po ba yun? Kaya mapalakpakan po natin si Lord. Kaya sabi po dito, but the one who loves their children is careful to discipline them. Kaya kung tunay ang pagmamahal natin para sa anak po natin, kailangan po natin silang disiplinahin. At ganoon din po sa ating buhay, kung tayo po ay dumadaan sa disiplina ng Panginoon, yan po ay nagpapatunay na mahal po tayo ng Panginoon. And true enough, yan po yung na-experience po ni Jonah, naka-experience po siya ng disiplina. Kaya ano pong ginawa niya? In chapter 2 it says, then Jonah prayed to the Lord his God from the fish belly. Bigla po siyang napalapit ulit kay Lord. Bigla po siya napatawag ulit kay Lord. Lord, I need you in my life. Bigla po siya napapray. Bakit? Ito yung kanya na-experience. And he cried out. He said, I cried out to the Lord because of my affliction, and He answered me. Out of the belly of Sheol, I cried, and you heard my voice. Paano po siya napabalik? Anong disiplina ba ang kanya na-experience? Dumaan po pala siya sa affliction. At kapag tinignan po natin yung word po na affliction, in Hebrew, ibig sabihin po pala niyan ay char. Sabi nga sa katabi mo, char. So ano kaya itong char po na to? Ang ibig sabihin po pala ng char is that you are in a tight spot, you are in distress, you are in trouble. Kaya minsan pa-char-char lang yung katabi mo, pero hindi mo alam at hindi yung pinagdadaanan niyan sa buhay. Kaya pakitapik nga yung katabi mo, sabi mo, okay lang yan. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay may distress, we are in trouble right now. Tayo po ay may kanya-kanyang char. So ano po ba yung purpose ng char po na yan? Anong purpose po ng affliction po na yan? Yan po ay nagpapatunay, nagpapakita sa sign of God's discipline in our lives. Akala natin walang kwenta, akala po natin walang purpose, akala po natin aksidente, pero sa pagdaan po natin sa disiplina po na yan, sa affliction po na yan, yan po ay nagpapakita, pag hindi natin namamalayan, dumadaan tayo sa disiplina ng Panginoon. And gano'n po ba katindi yung disiplina ni Lord kay Jonah? Siya po ay umabot sa kanyang Sheol. At ano po ang ibig sabihin po ng Sheol? Siya po ay umabot sa kanyang pit. Siya po ay umabot sa kanyang hell. Siya po ay umabot sa kanyang grave. Doon po siya pumunta. Bakit? Kasi kung i-visualize po natin, yung big fish na nag-swallow po kay Jonah, hindi po yun hanggang shallow waters lang. Yan po ay umabot to the depths of the ocean. At paano po natin mapapatunayan po yan? Ang sabi po sa next verse, for you cast me into the deep. Umabot po sila sa malalim, into the heart of the seas. And the flood surrounded me. All your billows, all your waves, they pass over me. So dyan po umabot po si Jonah sa pinakamalalim. Kaya kung ilalagay po natin yung sarili po natin in Jonah's shoes, ma-imagine po natin, wow, yung lugar po na yun, it's full of darkness. Bakit? Sa loob po ng belly po ng big fish, wala pong kuryente po doon, wala pong meralco doon, walang ilaw po doon. And he is all alone. Kahit anong try niya pong kausapin po yung big fish, hindi po sasagot po yun. Baka mailuwa pa po siya sa ilalim ng dagat. Alam niya po na wala na po siyang escape. Dahil kung itry niya man po yung escape, hindi niya na po alam kung nasaan na po siya. He is disoriented. And to top it all off, can you just imagine the pressure under the ocean? Nung inaaral ko po ito, alam niyo po, sa pinakailalim ng ocean, gano'ng katindi yung pressure, it can crush a whole submarine in an instant. Ganun po katindi yung pressure, kaya ma-imagine niyo po yung fear ni Jonah. Alam niya po na wala na pong makakakita sa kanya. Alam niya po na wala na makakaalala sa kanya. Ito ang Sheol ni Jonah. Kaya matanong ko po kayo ngayon, church, are you in your Sheol today? Ikaw ba ay nasa Sheol ng buhay mo ngayon? Baka punong-puno ka na ng darkness, wala ka ng kasama, mag-isa ka na lang, wala ka ng matakbuhan, wala ka ng mapuntahan. Ang tindi ng pressure na pinagdadaanan mo ngayon, ang tindi ng struggles na pinagdadaanan mo ngayon. Alam mo, wala na makakatulong sa iyo. You're all alone. Tindi ng fear sa buhay mo. Are you in your Sheol today? At kung ikaw po ay nasa Sheol ng buhay mo, gusto mo bang makaalis dyan? Amen.
Gusto po natin makaalis sa darkness, gusto po natin makaalis sa pressure, gusto po natin makaalis sa fear po na ito. At ano pong tinuturo ng Panginoon para sa atin? Ano kailangan natin para makaalis sa ating Sheol? You must have a realization. Yan pala yung kailangan po natin. Kailangan may ma-realize ka, kailangan may ma-realize kayo, kailangan may ma-realize ako, kailangan may ma-realize tayo para makaalis tayo sa ating darkness. At totoo po yan, dahil ako rin po in my younger years, dumaan po ako sa aking Sheol. In my younger days, na ako po'y puno-puno ng pride, hindi ako sumusunod sa magulang ko, hindi ako sumusunod sa mga leaders ko. Then the point na nawala na po yung tiwala po nila sa akin, nakasakit po ko ng mga tao, and so on and so forth. At hindi ko na alam kung saan po magtatago, hindi ko na alam saan pupunta, hindi ko alam saan tatakbo. At ano lang palaking kailangan para makaalis sa sitwasyon ko na yun? Kailangan ng realization. And totoo nga, pag na-realize na natin, yung pinapa-realize ni Lord, wow, nandun po yung ginhawa ng buhay. Nandun po nagkakaroon ng ilaw in the middle of our darkness. At totoo po ba yan sa buhay ni Jonah? Totoo po, bakit? Nung siya po ay naka-realize in the depths of the ocean, sa pinaka-floor po ng dagat, ano po nangyari po sa kanya buhay, ano nangyari sa kanila ni Lord? And God answered me, and God heard my voice. At ito po yung nakakatuwa sa ating Panginoon, kahit nasa lupalong ka man ng mundo, kahit ikaw ay nasa pinakailalim ng dagat, kahit ikaw ay nasa kalagitnaan ng kadiliman ng buhay mo, kapag ito ay may na-realize, ang Panginoon, sasagutin ka pa rin niya sa buhay mo. Kaya nung na-realize ni Jonah, ito po yung kanyang na-realize in verse 4, Then I said, I have been cast out of your sight. Alam mo, Jonah, nawala na sa kanya yung blessing, nawala na sa kanya yung favor, nawala na sa kanya yung anointing, nawala na sa kanya yung tiwala, sa lahat ng kanyang nagawa. Pero na kung na-realize niya, yet, I will look again toward your holy temple. Alam niya po, may change sa kanyang buhay. Bakit po? Kasi ganyan po katindi ang grace ng Panginoon. Akala mo wala ka nang pupunta, pero ganito katindi ang grace ng Panginoon. God's grace gets me out of my grave. God's grace gets you out from your pit right now. Yung akala mo wala ka ng pag-asa, wala ka ng pupuntahan, pero tindi ng grace ng Panginoon, kaya ka pa rin ialis sa pit na kinalalagyan mo ngayon. At ano pa po na-realize po ni Jonah? I went down to the moorings of the mountains. At ano po yung moorings? Ang ibig sabihin po pala niyan is the foundation of the mountain. Kaya pag tayo po nag-road trip, ang nakikita po pala natin ay yung paalam ng mundo. Hindi pa pala yun yung pinakailalim. Si Jonah pumunta sa pinakailalim ng mundo. Can you just imagine gano'n po palalim po yun? Kaya sabi niya po dito, the earth with its bars close behind me forever. Alam niya. Pag tumingin po siya sa itaas, wala na, puro tubig na po yun, kadiliman na po yun, wala na po siyang pag-asa, katapusan na ng kanyang buhay. Pero nung na-realize niya, yet, you have brought up my life from the pit, O Lord my God. Yung akala mong katapusan naman na mas matindi pala ang mercy ng Panginoon because God's mercy changes the ending of your story today. Akala mo katapusan mo na. Akala mo na wala ka ng pag-asa. Akala mo hindi na magbabago yung buhay mo. Pero sa tindi ng mercy ng Panginoon, may pag-asa ka pa ngayon. Ibig po ba yun? Ibig po pala pa natin. God's grace and mercy for you and for me and for all of us here. Kaya nagkaroon po ng miracle, pinausap po ni Lord yung big fish. So the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah onto dry land. Yung akala niya kung katapusan niya lang po sa pinakailalim ng dagat. Naginuwa na naman siya. So ano po makikita po natin dito, wow, what a road trip. Si Jonah, hindi sumunod kay Lord, pumunta to the moon, siya po ay binagay po sa gitna po ng ocean. Sinalo po ng big fish at sila po ay pumunta sa pinaka-ilalim ng dagat. At dahil po siya po ay may na-realize, siya po ay niluwa ulit ng big fish. At pwede po magsimula ulit si Jonah sa kanyang buhay. At para saan po yan? Why the effort? Why the stretch? Para sa buhay ni Jonah, bakit kailangan ipaintindihan ni Lord? Just for him to have a realization. So makikita natin ganito pala ka-importante na may ma-realize tayo sa ating buhay. Bakit po? Because realization drives you to a life-changing experience. Sige po pala natin sa at dito
ano yung gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Kung hindi man maganda ang past natin, ang buhay po natin ngayon, gusto pa natin Lord, baguhin yan for the good para mas maging kagamit-gamit ka para sa ating Panginoon. At alam mo, meron po akong bisita ngayon, tawagin po si Brother Larry. Siya po ay magpapatotoong kung paano po siya binago ng ating Panginoon. Thank you po, Pastor. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Dahil po sa Panginoon, tayo po yung buhay ngayon at nakakarinig ng kanyang salita. Gusto ko lang i-share sa inyo yung road trip ng buhay ko. Alam niyo po, marami tayong mga trip sa buhay. Pero katulad ko po, ako po ay, alam niyo po, napag-tripan ng elementary days. So, baka po may mga nabubuli dyan. I know the feeling. Kasi po, ako po ay biktima ng bullying noong elementary days ko po. Pero pagdating po ng high school, gusto ko ako naman yung nasa ibabaw. Gusto ko ako naman yung nasa top. Hanap po ako ng mga kaibigan ko na makakatulong sa akin. Gusto ko kailangan ko matapang na kaibigan. Pero nakatagpo nga ako ng kaibigang matapang. Yun nga lang po, saan po ako dinala? Sa trouble. Trouble dito, trouble doon. Hindi naman alam na yun pala ang trip nila. Mambugbog at makipag-away. Yun nga lang, nadala ko po yun ng pagdating ko ng college. At sa college life po pala ay medyo iba na yung sistema at sitwasyon. Yun nga lang, nag-level up din po yung aking trouble. At ako po ay again napa-trouble. This time po, yung trouble na yun ay muntik na po akong mahulog. May nakaaway po ko. Ang kakaso po sa akin ay attempted homicide. Bakit po? Kasi yung away na yun ay muntik ko na po siyang mapatay. Yung kaaway ko. Yun nga lang, kakasuhan ako. Kunting usap, kick out po ako sa school. At nung time na yun, areglo, usap, pinausap magulang ko, ginawa po, suspended na lang ako sa school. Sinuspend ako, pumasok sa school. At syempre ako ay kabataan na naghahanap ng masasandalan. Piling ko walang nakakaunawa sa akin. At ako po ay nagbanda na lang. So nung nagbanda po ako, ito po yung tsura ko, mukha po bang mapagkakatiwalaan yan? Pagkakatiwalaan niyo ba yan? Syempre hindi. Kung ako makakita niyan, hindi rin eh. Pero, nagbanda ako, pasok ko sa vices, lahat ng klase, kailangan kong mag-inom bago tumugtog. Hindi po variety yung tugtugan namin sa medyo underground music. Yan po, hanggang sa yung road trip ng buhay ko, hindi ko alam palalim pala ang dinadaanan ko. After nyan, dahil wala na akong mapuntahan, involved po ako sa drugs. After po ng involvement sa drugs, hanap ulit ako ng comfort, saan ba ako pupunta. Nakakuha po ako ng kapartner ko sa buhay. At lalo po akong nilubog nito. Bakit? Kasi live-in po kami. Nagkaroon po ako ng ka-live-in. At alam niyo po, pag bawal ka sa immorality, syempre alam niyo po yung kakahinatnan. Kami po ay nakabuo. Kami po ay magkakaanak. Yun nga lang, yung time na yun, wala akong trabaho, hindi ako tapos ng pag-aaral, at siya ay estudyante. Alam po, di namin alam yung gagawin namin. At ako po ay pumasok sa pakiramdam na nagkaroon ng anxiety, na-depress. Yung gagawin namin, we have to decide. Tuloy ba ito o hindi? Tuloy ba ito o hindi? Hanggang one time, dahil po na-depress ako, di ko alam ang sitwasyon, patay na lang po akong mag-suicide. Tatalon po sana ako, third floor, gusto ko na lang tumalon, gusto ko na lang tapusin yung buhay ko kasi yung hirap mag-decide. Pero hindi po natuloy, nawakan ako. Wag. After nun, may narealize ba ako? Wala. Kasi lalo lang palalim ng palalim sa kadiliman yung buhay ko. Kasi nagkaroon kami ng isang desisyon na maling-mali. Kami po ay nagpa-abort. Yung dinadala ng live-in ko, pina-abort na. Huwag na lang natin ituloy, wala naman tayong papupuntahan after this. Hindi ko alam kung babae o lalaki yun. Kaya nung pag nakakita ko dati ng bata, naiinis ako, naiirita ako. Kasi ako hindi ko nga nakita eh. Yun lang, sobrang pagod. Alam mo yung usual na hindi mananampalataya, hanap ako ng tropa ulit. Inom ulit kami, inom na lang. Pre, bukas, wala na yung problema mo, hindi naman totoo. Inom ako, sabi sa akin ng kainuman ko, alam mo Jack,
Diyan yung palaya ko. Alam mo diyan, gusto kong encourage yung mga tropa natin. Lasing po siya. Kaso hindi ko kabisado yung Bible, sabi niya. Ako po ay medyo huminto, napaisip. Ang pumapasok po sa isip ko, wag sinabing Bible, yun yung pangbalot ko ng marijuana eh. Yun yung Biblia. Pero this time, na-curious ako, ano nga ba naman ng Bible? Ano pa akong church? Kaso wala naman akong kapayapaan. Ako sa iba't ibang klaseng church, iba't ibang religion. Hanggang sa one time po, in-invite ako ng nanay ko sa COG. Bakit ako na-invite? Sabi niya sa akin, may banda dun eh. Punta naman ako, may banda. Pagpunta ko, oo nga, ganda ng gamit, may banda. Daming tao. Tapos yung taong katabi ko, saya-saya. Saya-saya niya. Kaso nung slow song na, may umiiyak na siya. Sabi ko, parang mali yung napuntahan ko. Makabaliw yung mga tao dito. Nagtuloy-tuloy po yung service. Ako po na. Sabi niya, may nagpipreach dito, may nagpipreach sa pulpit. Sabi, kinakausap niya yung mga kabataan na napapagod. Di medyo na-caught yung attention ko. Parang ako yun pagod na ako sa buhay ko, ulit-ulit na lang. Sabi niya, mga kabataan na wala ka ng pangarap sa buhay. Yun po yung moment na napaisip ako. Ano nga ba yung pangarap ko? Parang tumigil na ako mangarap. Iniisip ko maigi, ano yung dream ko? At di ko maisip. Yung pala wala na po akong pangarap sa buhay. Para akong naglalakad na buhay pero patay. Pero dinugtungan niya, sabi niya, kung ikaw yung kabataan na napapagod, wala ka ng pangarap sa buhay, ito ang sasabihin ko sa'yo. May Panginoon na nangangarap para sa'yo. Praise the Lord. And narinig ko yun. Ito, na-realize ko, yung Panginoon na yun kailangan ko. Tinry ko, sige, tatry kita. May alsal ko, lapit ako. Sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. Tinanggap ko yung Panginoon sa buhay ko. Anong nangyari? Tinanggap ko siya, nagkaroon ako ng kapayapaan, nakaisip ako maayos. Hanggang sa ngayon po, nag-ministeryo na po ako. Kasama ang Crusade Ministry, kami po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa kalye, through concerts. Tanggal lahat ng vices ko. At ako po ay nakapag-asawa na rin po. Isa lang po yung asawa ko. Ayan po, masaya po kaming nagbiministeryo para sa Panginoon. Na-realize ko, kailangan ko lang pala ang Panginoon. Yung mercy niya, yung grace niya para makapagpatuloy sa buhay. All glory belongs to the Lord. And how great and beautiful God's grace and mercy is for all of us. At narinig niyo po yung patutuo po ni Brother Derek, narinig niyo po yung kadiliman ng kanyang buhay. At ako po ay naniniwala kung ang Panginoon ay kayang baguhin si Derek. Kaya niya rin po baguhin ang bawat buhay na nandito po ngayon. Amen. Kaya palangwa po natin ito. I believe sa mga tao po na nandito po sa service na to, meron po pinaparealize sa inyong Panginoon. Hindi aksidente na dumadaan ka sa trial, sa testing, sa affliction ng buhay mo yun. Dahil may gustong iparealize ang Panginoon para sa atin. Matanong po kayo yung church. Gusto niyo rin po ba na-experience yung grace and mercy ng Panginoon para sa inyong buhay ngayon? Amen. Gusto po namin yan. Sino po dito gusto niya ng life-changing experience sa buhay niya ngayon? Amen. Sa lahat po na nagsasabi po niya, pwede po ba tayo tumayo po ngayon? At sa lahat po na gusto po ng life-changing experience, pwede ba natin itaas yung dalawang kamay natin para sa Panginoon? At sabihin po natin sa Panginoon, I need Jesus.